Nagulat ang lahat sa ginawa ng Lakers matapos e-trade si D'Angelo Russell pabalik sa Brooklyn Nets. Ang trade na ito ay nagpukaw sa lahat na mas nakikita na mas mabuti ito para sa Lakers. Naging maganda naman ang naging laro ni D'Angelo Russell para sa Lakers, ngunit tila may naaayon lang na dapat baguhin ang roster para maging balanse. Nakikita ni Coach JJ Redick ang dapat baguhin kaya hindi na nga nagdalawang isip upang baguhin ito sa pagkakataon na dapat nang matupad. Matagal ng plano ni Coach JJ Redick na punan ang kulang sa kanila lalo na ang kulang nila sa depensa. Sa mga nakaraang laro naging sunod-sunod ang kanilang pagkatalo na nasundutan lamang sila sa mga huling bahagi ng laro dahil nga sa kakulangan sa depensa. Ang second half problem ang isa na tumama sa kanila, nakalaunan natalo sila at hindi lang basta talo dahil tinambakan pa, ngunit sa ngayon gumawa na si Coach JJ Redick para punan ang nakikita na kulang at baguhin ang dapat baguhin. Ipinadala nila si D'Angelo Russell at kasama pa si Maxwell Lewis sa trade at 3 second round pick para makuha sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton sa isang trade sa Brooklyn Nets. At ito ang malaking rason kung bakit kinuha si Dorian Finney-Smith. Ang depensa ang pangunahing problema sa Lakers dahil nga patuloy pa rin na nagdudusa si Jared Vanderbilt sa injury nito. Si Dorian Finney-Smith ang isa sa makakatulong para sa kanila sa depensa, lalo na sa perimeter defense. Bukod sa depensa meron pa itong shooting sa labas na maaasahan ng Lakers na nababagay na ipares kay LeBron James at Anthony Davis at Austin Reeves na magse-set up sa kanya na maging bukas upang pumuntos pag kinakailangan. Ang isa ngayon sa pinagkakatiwalaan ng Lakers sa depensa itong si Max Christie na ginawang starting 5 ni Coach JJ Redick sa mga nakaraang laro, at ang pagkuha kay Dorian Finney-Smith ay nababagay ito na ipares kay Max Christie na parehong may perimeter defense. Samantala bumawi naman ang Indiana Pacers sa Boston Celtics. Sa mga nakaraang araw natalo ang Pacers sa Boston ngunit kahapon hindi na pumayag na matalo sila ulit. Tinalo ng Pacers ang Boston sa score na 123 at 114. Literal nga na bumawi ang Pacers leading by Tyrese Haliburton with 31.6 rebounds at 7 assists. Ang Indiana Pacers ngayon sa season na ito ay kumakaharap din sa problema, hindi maiiwasan yan habang patuloy na tumatakbo ang season na ito. Isa sa ulo na naging problema sa kanila ang biglaang pagbaba ng kanilang opensa, ngunit bumawi naman sila sa depensa ngayong season. Sa katunayan na ipsin nito ang kanilang record standing na merong 16 wins at 17 losses at nakaupo sa ika-8 sa Eastern Conference standing. Speaking of opensa, matapos magtapos ng pumapangalawa sa liga sa offensive rating sa nakaraang season, ang Indiana ngayon ay bumaba sa ika-10 na lang sa pangkalahatan. Sa mga nakaraang laro naging struggle kasi si Tyrese Haliburton ngunit kahapon bumawi ito at ipinapakita niya ang kanyang tunay na laro. Tila bumalik na ang dating Tyrese Haliburton na sa mga nakaraang season ay nangingibabaw ito. Samantala 4 naman ang nakapagtala sa Boston Celtics ng double digits kabilang ang pangunguna ni Jaylen Brown na merong 31 points at 4 rebounds at 6 assists, si Jason Tatum merong 22 points 9 rebounds at 6 assists.